Kailangan natin makausap ang tagapagsalita po ng Legislative Officer and Legislative Officer ng Trade Union Congress of the Philippines, TUCP, si Sir Carlos Miguel Oñate. Sir, magandang umaga po, Christian at Robert. Hi, Sir Carlos. Ay, magandang umaga po, Sir Robert, Sir Christian. Ngunit karamihan po, no, isang milyon po ng ating mga minimum wage earners sa Metro Manila. No, napakasamang araw po ito para sa kanila. Opo, nabanggit nyo na po na napakasama yung araw. Ano po ang pahayag mismo ng TUCP kaugnay po dito sa desisyon ng Pasig RTC? In-expect nyo po ba ito, Sir Carlos? Wala pong naka-expect po nito, no? Gobyerno, pati mga manggagawa. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na merong dadalawang employer, no? Dadalawang construction firm na pumunta sa korte dahil ayaw lamang po nilang sumunod sa aumento sa sweldo na pinag-usapan na po ng workers, employers at government. Kinukundin na po namin yung kanilang petition para suspindihin yung wage order number 27, barya na nga, hulugan pa nga, ginawa pang kasuhan. At kine-question din namin yung issuance ng TRO ng Pasig RTC dahil malinaw naman sa ating labor code at pati sa Wage Rationalization Act na ang kapangyarihan sa pagtatakda ng sweldo ay nasa Regional Wage Board. At kung may reklamo po sila, hindi sila dapat basta-basta pupunta sa korte. Dapat iakyat po nila ito sa National Wages and Productivity Commission na yan po ay hindi nila ginawa. Kaya kami ay nananawagan sa Department of Labor and Employment kay Secretary Tolentino kasi sila ang respondente sa kaso pong ito. Ay wag naman basta lamang nalulungkot, no? Kailangan kayo po mismo hamunin po ninyo itong TRO issuance na to para po dun sa 1.1 million na minimum wage earners na pinangakuan nyo po ng historic wage increase. Opo. Pero sa panig po ng TUCP, Sir Carlos, pinaplano po ba rin yun na mag-intervene din dito kahit po ang respondent naman ay ang DOLE? Opo, no, pinag-aaralan po natin, no, mag-file ng petition in intervention dito po sa kasong ito sapagkat bagamat kami po ay third party rito, ang una pong tinamaan dito ay mga manggagawa. Kami po, no, sa TUCP ay kasama po dyan sa mga proseso ng consultation, hearing. Kaya hindi pwedeng sabihin nitong dalawang employer sa kanilang petition na hindi daw sinalang-alang yung kanilang karapatan na kumita. For the longest time nga, yung karapatan sa nakabubuhay na sahod, yun ang hindi sinalang-alang sa any regional wage board order. Kaya ito po, no, ay kasuklam-suklam at ito rin siguro ang rason kung bakit hindi ipinagyabang ni President Bongbong Marcos sa kanyang SONA o binanggit man lang yung usapin ng sweldo. Opo, pero dito dahil sa nangyari, Sir Carlos, na naharang yung pagpapatupad ng aumento sa sahod, what does it say doon sa patuloy na binabanggit ng Presidente kapag natatanong sa dagdag sahod na kanyang ipinauubaya sa mga regional wage board at hindi makapagbigay ng konkretong sagot doon sa mga panawagan na magkaroon na lamang ng legislated wage hike? Opo, no, matagal na po rin niyang palusot ng Malacanang, no, paulit-ulit sinasabi ni Yusek Clerian na wala namang kapangyarihan ang Pangulo. Hindi po totoo yun, no? Ito po ay isang wake-up call, no, sa ating gobyerno. Dahil every time sinasabi natin, insulto po to sa mga manggagawa, ito rin po ay malaking sampal sa gobyerno. Dahil ito po yung sistemang umiiral pero kinwestiyon na po sa korte. May kapangyarihan po ang Pangulo i-certify as urgent yung 200 pesos legislated wage hike na nasa Kongreso at Senado. Dahil malinaw po sa amin, hindi na lamang palyado, kundi ngayon, no, mababawasan pa ng kapangyarihan yung ating regional wage boards. Paano naman po Correct. yung milyon-pilyon pa nating mga kababayan na nasa iba't ibang reyon at probinsya na hanggang ngayon, no, wala pong nakakatanggap ng aumento. Baka po magkaroon ito ng chilling effect. Delikadong president po ito para sa pagtatakda ng sahod, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Opo, yun na nga yung nakasunod na tanong dyan Sir Carlos. Ano ngayon ang garantiya natin na tuwing magkakaroon ng wage increase, Correct. ang wage board, aprobahan ng wage board, hindi ko questionin sa korte kung ito pala napapagbigyan na TTRO, kada magdesisyon sila, iti-TRO. Haharangin na lang. Yun nga po yung malaking kalokohan po dito. Kaya po hindi kami papayag na yung mga statement ni Secretary Tolentino na basta na lamang nalulungkot siya, hahayaan niya ang husgado magpaliwanag rito. Ito po ay obligasyon
ng DOLE Secretary na magbigay po ng kalinawan ano po magiging direksyon natin. Hanggang ngayon, no, napakarami pong mga manggagawa nagtatanong. Nakatanggap na sila ng aumento since July 25. Ano yun? Ibabalik na lamang nila? Maraming employers na nagtatanong, sila ay nagbibigay na ng aumento sa sweldo. Ano na lamang ang mangyayari doon? Walang malinaw na statement din galing sa National Wages and Productivity Commission. No? Ito po ay hindi katanggap-tanggap. Wala nang tapang sa pagharap at paghamon dun sa TRO na yan, wala pang paliwanag na malinaw para sa ating mga manggagawa. Dahil katama po kayo, no? Every time na merong brat na employer dyan na ayaw sumunod sa aumento dahil gusto niyang solohin yung kanyang kita, basta na lamang siya pupunta sa korte at he will drag it into the entire process, no? Ito po ay sa talagang unprecedented injustice po sa ating mga kababayan. Okay, sige, abangan po natin, Sir Carlos, sa Yes. magiging move. Siyempre, unang-una ng DOLE Dole. dito dahil hindi naman pwede nga namang ikinalulungkot lang natin. Kasi kapag usapin Ay, ng oo, sweldo, oo. vital yan sa bawat empleyado. Hindi po pwedeng sineset aside yan. Sir Carlos, maraming salamat po. Thank you, sir. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Si Sir Carlos Miguel Oñate, ang tagapagsalita at Legislative Officer ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Yan po ay sa panig ng mga manggagawa. Sa panig naman ng mga employer, Kasama natin ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, si Sir Sergio Ortiz Luis Jr. Sir Sergio, good morning po sa inyo. Christian at Robert po sa DZMM. good morning, sir.